Ako nga po pala si Gurong Yumilaan Punyo. Magandang umaga mga bata! Magandang umaga din po, ma'am. Bago kayo umupo ay pakiayos muna inyong upuan at pulutin ang mga kalat na inyong makikita. Pagtapos ay manatiling nakatayo para sa ating panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na pinangkaloob mo po sa amin. Bigyan mo po kami ng malawak na pag-iisip upang mabilis po naming maunawaan ang aming pag-aaralan. Sa araw na ito, gawin mong masaya ang aming gagawing pag-aaral. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Amen. May mga lumiban ba sa klase ngayong araw? Ma'am, wala po. Mabuti naman kung ganon. Pero bago ang lahat, kamusta naman kayo? Ma'am, ayos po. Kamusta ang inyong kalusugan? Ma'am, okay lang po. Meron bang masamang pakiramdam dito? Ma'am, wala po. Kung wala, ay mabuti. Dahil sa araw na ito, ay tinitiyak ko na meron na naman tayong bagong matutunan na pag-aaralan natin mamaya. Bago tayo magsimula sa ating klase, nais ko munang ibahagi ang ating classroom rules na tinatawag kong aralin na ang ibig sabihin ay always keep the classroom clean. Raise your hand if you want to speak. Always be respectful to everyone. Lower your voice. Increase your attention and focus on the discussion. No cell phones allowed. Maliwanag? Yes, ma'am. Balikan natin ang tungkol sa pagtangkilik sa sariling produkto. Ngayon, meron akong mga katanungan. Ano ang mga produkto sa Laguna? Ma'am, ako po. Ma'am, mga palamuti. Ano pa? Ma'am, mga tsinelas po. Ano pa? Ma'am, barong po. Tama. Very good. Sa Bicol naman, ano yung mga produkto nila doon? Ma'am, abaka po at basket. Mahusay. Sa Marikina naman? Ma'am, bag at sapatos po. Very good. Sa Bukidnon? Pinya at saging po, ma'am. Sa Pangasinan? Bangus at bagoong po, ma'am. Tama. Ngayon, tayo ay tumayo at awitin ang magtanim ay di biro. 1, 2, 3, sing! Magtanim ay di biro, maghapong nakayuko, di man lang makaupo, di man lang makatayo. Braso ko'y namamanhid, baywang ko'y nangangawit, binti ko'y nanginginig sa pagbabad sa tubig. Sa umagang pagising ay lahat ay isipin kung saan may patanim, may masarap na pagkain. Braso ko'y namamanhid, baywang ko'y nangangawit, binti ko'y nanginginig sa pagbabad sa tubig. Halina, halina mga kaliyag, tayo'y magsipag unat-unat, magpanibago tayo ng landas para sa araw ng bukas. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Very good, class. Ngayon, may katanungan ako. Bakit di biro ang magtanim? Ma'am, ako po. Ma'am, dahil hindi po madali ang pagtatanim. Tama! Sino sa mga manggagawang Pinoy ang masipag magtanim? Ma'am, magsasaka po, ma'am. Mahusay! Ibig mo rin bang maging magsasaka? Opo, ma'am. Mabuti naman kung ganon.
Ikararangal mo ba kung ang mga magulang mo ay isang magsasaka? Oo naman po, ma'am. Mabuti naman kung ganon, mga bata. Bigyan natin ng sarili ng ang galing. 1, 2, 3. Ang galing! Ang galing! Ang galing, galing, galing! Very good, class! Ngayon, magdidiscuss ako ng mga hamon at pagtugon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. So, ang layunin niya, sa pagtatapos ng aralin ng mga mag-aaral ay dapat na natutukoy ang mga pinagkukunang yamang matatagpuan sa bansa. Na ipapaliwanag ang iba't ibang pakinabang pang-ekonomiko ng mga pinagkukunang yaman ng bansa. Natatalakay ang mga hamon at pagtugon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. So ngayon, ang mga hamon ng pagtugon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa. So, dito class, next natin siya. Ano-ano kaya ang mga hamon sa kabuhayan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa pagsasaka at pangingisda? Ngayon, ang agrikultura, kilala ang Pilipinas bilang isang agrikultura na bansa, kung kaya ang isa sa nangungunang gawaing pangkabuhayan sa bansa ay pagsasaka. Sadyang malawak ang taniman dito. Tinatayang nasa 35 bahagdan ang sinasakang lupain sa Pilipinas. Ngayon, ang hamong kaakibat ng pangkabuhayang pagsasaka ay lumalaking bilang ng mga angkat na produktong agrikultural. Pangalawa, kahirapan dulot ng mahabang kita ng mga magsasaka. Pangatlo, limitadong pondo na pinagkakaloob ng pamahalaan bilang tulong sa maliliit na magsasaka. Pang-apat, suliranin ng irigasyon at kawalan ng kontrol sa presyo. Panglima, pagkasira ng kalikasan at pagbabago ng panahon. So class, ito ang mga hamong kaakibat ng pangkabuhayang pagsasaka. Sa susunod naman na slide ay ang oportunidad sa pagsasaka. Ang oportunidad sa pagsasaka ay isa sa mga impormasyon sa mga bagong pag-aaral at saliksik upang gumanda ang ani at dumami ang produksyon. Sumunod naman ay ang paggamit ng makabagong teknolohiya para mapabilis ang produksyon. Ang pangatlo naman, paghihikayat ng mga OFW na namumuhunan sa pagsasaka at linangin ang mga lupain na kani-kanilang mga probinsya at pagbibigay ng pagkakataon para sa mga magsasaka na nakapag-aral ng tamang paraan ng pagsasaka. So ito class, yung mga sa OFW, nakikita nyo mga nag-aano sa ibang bansa, ganon, nagiging farmers sila doon, nagtatanim sila ng mga mga prutas, ganon, gulay, doon, karamihan pa doon sa Japan, ganyan. Yung iba, nag-iipon sila ng pera para makapagbili sila ng lupa dito. Tapos, pag nakapag-ano sila ng lupa dito, gusto rin nila magkaroon ng sariling taniman para magkaroon din ng mga, yung mga magsasaka. So,
Ang susunod naman ay ang pangingisda. Bilang isang kapuluan, ang Pilipinas ay napapalibutan ng tubig kung kaya't napakayaman nito sa mga pagkaing dagat at halamang dagat. Itinuturing ang Pilipinas bilang isa sa mga pinakamalaking tagatugos ng isda sa buong mundo. Susunod naman dito, ang kanyang hamong kaakibat ng pangkabuhayang pangingisda. So, ang mga hamon dito sa pangingisda ay ang sa climate change o pagbabago ng klima ng mundo sa likas ng mga pangyayari tulad ng mga kalamidad. Yung mga climate change, tag-ulan, ganyan. Syempre hindi naman pwede na ng mga isda, mangingisda sila na maulan or mahangin, ganyan kasi lalakas ang agos. Yun yung dahilan kung bakit, yun yung mga hamon ng mga mangingisda. Sumunod, ang mga kalsada, tulay at iba pang infrastrukturang nakababagal sa transportasyon ng mga produktong dagat kung kaya't hindi mapaabot sa merkado ang mga sariwang isda. Yung mga yung mga kalsada na yung syempre mga may tulay ganyan na sila sa deliver kasi baka merong dun sa tulay na yon, baka na nag-crack or meron nagka-problema dun sa tulay. Kaya na di-delay yung pag-deliver ng mga isda. Hindi na siya fresh kung ipupunta sa mga palengke. Kaya yun din yung mga hamon sa mga mangingisda. So, ang pangatlo, pagkasira ng mga tahanan ng mga isda sa ilalim ng dagat at hindi epektibong pangangalaga sa mga yamang dagat, lalo na sa mga protektadong lugar. Yung mga yung karamihan dito, yung mga nasisirang ng mga tahanan ng mga isda is yung lalo na mga mahilig yung mga nagpapabomba, ganon, sinisira yung mga karamihan naman yung mga mangingisda na kailangan nilang nawawala yung mga isda doon, nagsisilayas-layas sila, ganyan. Tapos naman, ang oportunidad sa pangingisda. Ito yung mga nakakatulong sa mga mangingisda. Ganyan. Pagkatatag ng Philippine Fish Marketing Authority sa industriya ng pagbibili ng isda sa pamamagitan ng pagtatayo ng karagdagang daungan o pantalan sa mga estratehikong lugar upang mapalago ang kita at produksyon. Ito yung parang pinupunta-punta nila sa mga iba't ibang lugar para mabili yung produksyon nila. Yung pangalawa, pagpapatayo ng planta ng yelo at mga imbakan ng isda. Ito naman ay para hindi masira or yung mga isda na yon na hinuhuli nila para pag hindi siya masira or mabubaho, ganon. Ang pangatlo naman, paglalaan ng mga sasakyang pangingisda. Yung gumagawa-gawa sila ng mga bangka or barko na ginagamit nilang pangingisda. Yun yung kailangan ng reserba. Kung sakaling masira yung meron pa silang mga gagamitin. Ang sumunod naman ay ang paggawa ng mga bagong kurikulum para sa mga kurso sa marine at fishing. Yan, ito yung mga, yung sinasabi nilang seaman, ganyan. Sino dito yung mga may father na seaman or kamag-anak? Mama ko po. Oh, di ba?
Sila yung mga yung mga mag-aano sila ng sa dagat, ganyan. Tapos, ang naman, paglusad ng mga programang makakatulong sa pagpapaunlad ng industriya ng pangingisda tulad ng Blue Revolution at Biyayang Dagat. Ang sumunod naman ay pagkakaroon ng mga kooperatibang paglalayong masuportahan ang maliliit na mangingisda. Yun. At yun na nga ang ating natalakay. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng activity. Ang tawag dito ay hanap salita. Hahanapin, ito yun, ito yung class. Hanapin sa puzzle ang mga salitang iyong mabubuo. Bilugan ang mga ito. So, ngayon, class, ano yung nakikita nyo na nabubuo nyo dito sa puzzle? Ma'am, may sasagot po ako sa katanungan nyo. Ano yun? Ma'am, isa na po dun sa hamon. Oh, very good. Ang nabuo ay isang hamon. Bibilugan natin to. Hamon. Ano naman ang isa na nabubuo? Ma'am, ako rin po. Sa isang puzzle. Oportunidad, ma'am. Oportunidad. Very good. Oportunidad. Ano ang napapansin nyo sa mga nabilugan? Di ba yan yung mga tinatalakay natin ngayon, ang yung hamon at oportunidad. So, ngayon naman ay kumpletuhin natin ang talata gamit ang simbolo na makikita sa kahon na nagsisilbing gabay sa pagsagot. So, basahin natin to. Andito sa mga kahon yung mga salita na kulang dito sa mga sasabihin dito. So, basahin natin, class. Kilala ang... So, ano ito? Ulap. So, ang ulap, ano yung simbolo dun sa ulap? Ano yung words na nandun or salita? Pilipinas. Very good. So, ipagpatuloy natin yung babasahin natin. Kilala ang Pilipinas bilang isang... ano naman yung simbolo na yun? Yung simbolo na yun na ano? Agrikultura. Very good. Isang agrikultura na bansa. So, ano naman yung araw? Dalawa. Very good. So, dalawa ang pangunahing gawain pangkabuhayan ng bansa ang pagsasaka. Yun. Yung smiling face ay ang pagsasaka At pangingisda. Very good. So, ang sunod naman na sentence ay ang mga gawaing pangkabuhayan ay nakaranas ng iba't ibang hamon na dapat malagpasan at mga oportunidad na makatutulong para higit na mapaunlad ang ekonomiya ng bansa. Very good! So, biglan natin ng ang galing ang ating sarili. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing! Ang galing! Ang galing! 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 Very good, class! So, ang susunod naman ay pagtatanong ako. Mga tanong ko, magbigay ng mga gawaing pangkabuhayan na mayroon sa inyong lugar.
Ma'am, ako po. Oh, yes! Ma'am, kagubatan dahil ito ang pinagkukunan ng iba't ibang uri ng kahoy na ginagamit sa paggawa ng mga bahay, gusali, tindahan, impratratura, papel, kagamitan sa pagkain at pag-inom at iba pa. Mahusay! Siyempre, hindi lang na yung mga pangkabuhay, hindi lang yun yung pangkabuhayan natin ng ang pangingisda at pagsasaka. Karamihan dyan is yung sa kagubatan, yung mga nagtutroso, ganyan. Nagpuputol sila ng mga kahoy, ginagawa nilang mga kagamitan din. Ganyan, mga produkto. Para din, may pangkabuhayan din dito, binibenta nila, magkakakita, ganon. Yung ng kagubatan na yan. Kasunod naman, ano ang hamon na nararanasan ng mga gawain sa inyong komunidad? Ma'am, pagtaas ng mga bilihin po, ma'am. Tama! Pagtaas ng bilihin, yan yung mga hamon. Siyempre, tumaas yung bilihin, lalo na pag yung mga sa magsasaka, ganyan, tumaas yung bilihin ng abono, ganyan. Siyempre, magkakaroon sila ng hamon na parang ang taas-taas ng pagbenta ng abono sa kanila. Hindi mapapaano yung pangangalaga ng kanilang mga tanim. Ganyan. So, wait lang. Okay. Wait lang po. Yan. So, pangatlo, sa tingin mo sa panahon ngayon, gaano kahalaga ang mga gawaing pangkabuhayan na mayroon sa inyong lugar? Ma'am, Oh, yes. Ma'am, ang mga lokal na pangkabuhayan, lalo na ang mga nakatuon sa agrikultura o mga pinagkukunan ng likas na yaman ay tumutulong sa pananatili ng kapaligiran. Tama. So, ang sunod naman, mayroon na naman tayong katanungan na ginawa. May katanungan na naman akong ginawa para sa inyo. Para kung meron talaga kayong natutunan. So, ano ang hamon? Ma'am, ako po, may isasagot po ako. Ano yun? Ma'am, mga pangyayaring nakakaapekto o nagiging sagabal sa isang gawain. Tama! Ang galing! So, sunod naman na katanungan, ano ang oportunidad? Ma'am, mga pangyayaring makatutulong sa pagpapaunlad ng isang gawain. Mahusay! Pangatlo naman, ano ang mabuti at hindi mabuting na idudulot ng hamon at oportunidad? Ma'am, ang hamon po ay nagbibigay ng hindi magandang dulot sa produkto at ang oportunidad ay nakakatulong sa pag-unlad ng ating bansa. Very good! Napakagaling talaga. So, ngayon, tapos na ang ating katanungan. Meron ako na pagtataya. So, dito, ang panuto ay pagtapatin ang hamon sa gawaing pangkabuhayan sa posibleng tugon, oportunidad na ibinibigay ng pamahalaan. So, class, ito yung inyong mga sasagutan. Isulat ninyo to sa mga malinis na papel at inyong sagutan. At basahin mabuti ang panuto. Kung hindi nyo naintindihan, lumapit lang kayo sa akin at aking explain sa inyo kung paano ang gagawin para inyong masagutan. So, meron kayong 15 minutes na sagutan ang pagtataya o ang ating assessment. So, tapos na ba kayo, class? Yes, ma'am. Tayo ay mag-check ngayon. So,
Sa letter A ng hamon, so number 1 ay kawalan ng puhunan. So, sa tugon, ano dito yung sagot? A. Pagbabantay ng mga bantay dagat. B. Pagpapatayo ng irigasyon na magbibigay patubig sa mga sakahan. C. Pagpapautang ng mga kooperatiba sa taong may mga mababang interes. Letter D. Paggamit ng underwater sonar at radars sa pangingisda. Or letter E. Pag-aaral at pananaliksik sa tamang paraan ng pagsasaka. So, anong sagot sa number 1? Ay ang letter C. Ang pagpapautang ng mga kooperatiba sa tao na may mababang interes. Sino ang nakakuha ng tamang sagot dito? Mama ko po, tama po ako sa number 1. Very good! So, ang pangalawa naman ay ang kaunting huling isda. So, ano kayang sagot dito? So, mamimili tayo dito sa tugon at oportunidad. So, letter A, pagbabantay ng mga bantay dagat. Pangalawa, pagpapatayo ng irigasyon, magbibigay patubig sa mga sakahan. So, siyempre sa letter C is number 1 na yun. Letter D, paggamit ng underwater or sonar at sa pangingisda. At letter E, pag-aaral at pananaliksik sa tamang paraan ng pagsasaka. So, ito ay anong sagot dito sa number 2? Ay ang letter A, ang pagbabantay ng mga bantay dagat. So, sino ang tamang sagot dito sa number 2? Mama ko po, tama po ako. Very good. Sa number 3 naman, ang kawalan ng kaalaman sa tamang pagtatanim. So, ang pagpipilian na lang dito ay letter B, D, tsaka E. Sa letter B, pagpapatayo ng irigasyon na magbibigay patubig sa mga sakahan. Letter D, paggamit ng underwater, sonar, at sa pangingisda. At letter E, pag-aaral at pananaliksik sa tamang paraan ng pagsasaka. So, anong sagot dito sa number 3, class? Ay ang letter E. Ang kawalan ng kaalaman sa tamang pagtatanim ay ang pag-aaral at pananaliksik sa tamang paraan ng pagsasaka. Sino nakakuha na number 3? Mama ko po. Very good. Sa number 4 naman ay pagkasira ng tahanan ng isda. So, ang choices na lang dito ay letter B, tsaka letter D. So, ang letter B ay pagpapatayo ng irigasyon na magbibigay patubig sa mga sakahan. Or letter D, paggamit ng underwater sonar at radars na sa pangingisda. So, ano yung sagot dito? Ma'am, letter D po. Tama!
ang paggamit ng underwater or sonar at radar sa pangingisda. Sino ang nakasagot? Tamang sagot dito? Ma'am, kami po! Very good! So, sa number 5 naman ay di sapat na patubig sa sakahan. So, kung ano yung natitirang letra dito, ayun na ang sagot. So, sino dito ang naka-perfect score? Ma'am, ako! Sino naman dito yung hindi naintindihan ang ating gawain? Wala. Mabuti naman kung wala at naintindihan nyo. Ngayon, natapos na ang ating talakayin at may karagdagang gawain na ibibigay sa inyo. Bago tayo mag-end ng class. So, isulat na lang sa inyong mga papel. Ang assignment nyo, karagdagang gawain, ay hamon at pagtugon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa, tayo agrikultura at pangingisda. So, makinig. Ito ang panuto niya. Panuto, bumuo ng isang slogan para sa mga magsasaka. Ito ay di dapat lumagpas sa 15 salita. Gawin ito sa loob ng kahon sa ibaba. So, halimbawa ng slogan. Ito, halimbawa lang to. Siyempre, hindi na kailangan gawin to. May dapat kayong mga ibang idea na gagawing slogan. So, dito, yung halimbawa dito ng slogan ay bawat butil ng bigas ay mahalaga mula sa pawis ng magsasaka. O, diba? Napaka nun. Dapat meron din kayong ibang gagawing slogan na may unique, ganyan, or malaman-laman na maintindihan, ganyan. Tapos, sunod naman, na halimbawa, pagsasaka ay hindi biro, kaya pagkain sa hapag ay pahalagahan mo. Ito yung mga halimbawa sa slogan. Kailangan wala akong makikita na ginaya to. Ngayon, natapos na ang ating klase. Salamat sa pakikinig, mga bata. Hanggang sa muli. Goodbye, class. Bye, ma'am! Yun na.